Dahil sa sunod-sunod na mega oil price hikes, doble na ang tinaas ng presyo ng petrolyo sa bansa sa loob lang ng isang buwan ayon sa Department of Energy. Sa UH on record kahapon, sinabi ni dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo ang oil products na sinang-ayunan ng DOE. Wala pa raw desisyon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagtapyas o pagsuspinde sa fuel excise tax. May unang balita si Salima Refran. Habang walang preno ang pagtaas presyo ng produktong petrolyo, ang jeep na ito tumirik sa rutang Alabang-Sapote. Natuyuan kasi ito ng diesel dahil tingi-tingi na kung magpakarga ang driver na si Alan. Nakuna ng pasahero na humahango si Alan para dumiskarte ng diesel. Nahiya po ako sa mga pasaherong iba kasi bumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Kasi yung ibang gasolinahan kasi hindi sila nagbibigay sa hindi sila nagbebenta sa galon. Opo. 3 dekada ng tsuper si Jose. Pero ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na tila walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Baka ibalik na lang daw niya sa operator ang jeep kapag hindi kinaya ang presyo ng krudo. 160 pesos per liter na ang diesel sa ilang gasolinahan sa Quezon City. Sa Batanes, umaabot pa sa 164 pesos ang kada litro nito. Problema rin na nagkakaubusan ng supply sa ilang gasolinahan sa Atok, Benguet. 150 plus yung diesel ngayon. Dito sa amin wala nang nagtitinda ng diesel. Dinadala lang dito yung mga kasama namin yung ibang diesel na ginagamit namin. Lalo pa namang kailangan ng diesel sa pagtatanim ngayong tag-init. Kasi walang ulan, kailangan namin ng diesel para sa water pump, para may pangdilig sa bagong tanim. At saka po sa pag-aani namin, medyo malayo yung pagdidelibera namin ng gulay namin, mga 2 oras ang biyahe, 2-3. Kaya yung napakalaking epekto talaga nung pagtaas ng diesel kasi minsan wala nang natitira eh. Ayon sa isang grupo ng mga magsasaka, nabawasan ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa taas presyo ng petrolyo. Naiipon yung mga gulay sa mga bagsakan dahil wala na masyado ring bumabiyahing mga trader o kung meron man, talagang medyo mahal at maraming nabubulakan po ng mga gulay. Hindi pa rin inaalis ng Department of Energy ang posibilidad ng mas masidhipang taas presyo habang wala pang indikasyong huhupa ang tensyon sa gitnang silangan. Is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. But it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. Mismong DOE ang nagsabi, sa loob lang ng isang buwan, dumoble ang presyo ng produktong petrolyo. In a matter of 1 month, our price has gone up to more than 100% increase. No? So sobrang, this is like by far the fastest and the highest increase of our oil prices. Sinuri ng GMA News Research ang datos ng DOE at kinumpara ang presyo bago at pagkatapos ng pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Ang pinakamurang diesel noon nasa 48 pesos lang kada litro ang presyo. Pero ilang linggo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28, nasa 125 pesos per liter na ang pinakamurang diesel ngayon. Higit doble ang tinaas. Ang pinakamurang gasolina naman noon nasa mahigit 52 pesos per liter lang. Pero ngayon, nasa mahigit 87 pesos na. Bago ang giyera, nasa higit 77 pesos per liter ang pinakamurang kerosene. Pero nasa halos 158 pesos per liter na ngayon, higit 100% ang tinaas. Ang masaklap, sabi ni dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo. Bagay na sinang-ayunan ni kasalukuyang Energy Secretary Sharon Garit. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat dahil maraming infrastructure na nasira.
there is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla, kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. Aabot pa sa 50 araw ang stock ng petrolyo sa bansa ayon sa DOE. 900,000 barrels ng petrolyo ang inaasang darating ngayong buwan. Pag nag-worsen si Middle East, at least we have other options like Americas or even Africa, Australia. So kailangan mag-open tayo ng agreements there so that we can access also from other countries. And then next is that what types of products we procured more than 1 million barrels of diesel. Next is LPG, and then I think we are targeting about 2 million with the budget that we have been given, 2 million barrels. Ayon kay Garin, matapos ang pulong kasama ang DBCC o Development Budget Coordination Committee, wala pa raw desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspinde ng excise tax. Ito ang unang balita sa Lima Refran, GMA News.